Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa the Trinity and Fellowship. So, para naman po sa ating scripture po ngayong araw, ito po yung matatagpuan sa 1 John chapter 1 verse 3. At ito po sabi sa English, "Who proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ." So, para naman po sa Tagalog version po, ito po ang nakasaad. "Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo." So, yun po yung ating Bible verse po para sa araw na ito. And para naman po sa ating katuruan po, una, the Trinity is perfect unity and love. So, pag sinabi po nating Trinity, ito po yung tatlong persona po. Ito po yung ating Diyos of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yung tatlong Trinity na po yun is perfect unity with love po. So, yung tatlong persona na po yun ay perfect po. And unity po siya and meron pong love. So, yung ating Panginoon Diyos po noon ay dating masaya na po siya, hindi niya na po talaga kailangan yung love. Pero at the grace of God, ginawa niya tayo para maging anak niya dito sa mundong ibabaw at para magkaroon din tayo ng perfect unity and love dun sa tinatawag natin na Trinity, which is yung tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun po yung ibig sabihin po ng ating Trinity. So, para po sa pangalawang katuruan po, the Trinity serve as a model for the church. So, pag sinabi po natin model, ito po yung kung kabilang po tayo sa isang church or sa isang small group, pagkabilang po tayo, dapat hindi po tayo sisimulan po ng mga away or mga issue na ikakasira po ng ating church sa mga small group. Pagkamat dapat po tayo is nagpapalaganap po tayo ng kabutihan or ng salita ng ating Panginoon Diyos sa kapwa nating mga Kristiyano. Kasi bilang isang anak ng Diyos po ay hindi po natin gawain yung pagsimulan po tayo ng mga away or ng mga chismis po na dapat na hindi naman po ginagawa po ng isang Kristiyano bagamat ay nagsiserve po tayo as a model ng isang church po. Dahil dun kabilang din po dun isa yung Trinity. Kasi kahit saan po tayo pumunta, dala-dala po natin yung Trinity po na meron po tayo, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit po. At para naman po sa ating pangatlong katuruan po, proclaim Jesus to expand our fellowship. Pag sinabi po natin fellowship, ito po yung meron po tayong relationship or pakikisama po sa ating Panginoon Diyos. So sabi nga po dito, our God expand our fellowship. So mas pinalawak po ng ating Panginoon Diyos yung pakikisama niya po or pakikitungo niya po sa ating bilang mga anak niya. So pag sinabi nga po ito po dito, the Trinity is foundational to every church po. Kasi sabi po nila dati, ang daw po is meron daw po tatlong Diyos na tatlong nag-i-exist po dito, pero hindi po tatlo yun. Meron po, pero iisa lamang po. Nagkaroon lang po siya ng katlong katawan po. Ito po yung the Father, the Son, and the Holy Spirit po. So yung Trinity po, yun po yung naging foundational po ng every Christian po. Kasi tayo po mga Kristiyano is mahilig po tayo manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya naging foundational ang Trinity po para sa atin in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun naman po para sa araw nito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.